cling to your word. I rely on your promise that you love me. When you say that you love me, I knew that it means your own life for me. You didn't ask me about my past. You said you loved me unconditionally. You are good to your love. You are good to your love. And I can prove it's true. You're the love of my life. You're the road that I take. 'Cause I believe in you. Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Gagaroon tayo ng Bible study. Give my heart. At ligid sa inyong kaalaman, bukas, June 9. Ito ay Sunday. Say to me At lahat ng mga tao sa buong mundo, till the end. lalong-lalo yung mga naniniwalang may Diyos, As the ay magkakaroon ng kanilang pagdiriwang. you said you love me. At ang pagdiriwang na yan ay sa pamamagitan ng kanilang You are good to your love. pagdalo sa kanilang mga pagtitipon. Siyempre, Sunday, lahat ay You're the love. lalo na yung mga lalo na yung mga talagang pag Sunday talagang binibigyan ng pagpapahalaga ang kanilang pagsamba, pagsimba, ano pa man. Yan ay pag-uusapan natin. So, ano man ang ating ginagawa, magkakaroon tayo ng Bible study patungkol sa My past. pagtitipon. Because you love me. Ayon sa Hebrews chapter 10 verse 25, You are good to your huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, I can prove it's gaya ng nakasanayan ng iba. you're the road that I take. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. And I can prove it's true. So, yan ay nasa Biblia, sa New Testament. 'Cause I'm So, pag-aralan natin yung yung good to you. sinasabing talata. Good to your At sa ating and I Bible study, it's true. Your wala tayong life. Your pag-uusap patungkol sa kung ano ang ating relihiyon. 'cause I Hindi natin pag-uusapan kung saan ba tayo nagtitipon o ano ang 'cause I believe lawak in you. o laki ng inyong pagtitipon. Para sa akin, kahit ano ang ating relihiyon o ng iyong relihiyon, ang aking opinion, kung naniniwala ka na mayroong Diyos at naniniwala ka na mayroong tagapagligtas na si Jesus, ano man ang sinasabi nating pamamaraan ng pagtitipon, alam ko na ang Diyos ay mangungusap sa atin patungkol sa pagkilala sa Diyos sa pamamagitan ng pagtitipon o pagsimba. I rely So, kung tayo ay may iba't ibang paniniwala o relihiyon, when you say ang mahalaga meron tayong kinikilalang Diyos, means you ang Diyos na lumikha sa atin. At naniniwala ako na didn't ask me. habang pumupunta tayo sa simbahan, You said you love me. personally, mangungusap ang Diyos sa atin. You are good to your love. Mangungusap siya sa atin na siguro magpapasalamat tayo sa Diyos dahil sa Can't prove it's true.
ginagawa niya sa ating buhay. Ito ay sa pamamagitan ng kanyang patuloy na biyaya niya sa atin araw-araw. So, halinang pag-aralan natin itong sinasabi sa Hebrews 10:25 sa New Testament. Ulitin ko, sabi rito, Hebrews 10:25, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. So, mayroon tayong 4 na punto. At katulad ng sinabi ko, kung ano man ang iyong relihiyon, ang aking isip, alam ko personally, mangungusap sa iyo ang Diyos sa pamamagitan ng iba't ibang sirkumstansya habang nandun ka sa loob ng iyong simbahan. So kung mahusay yung tagapagsalita, kung gaano kagaling ang kanyang pagkakadeliver ng kanyang mensahe, meron ding personal na pakikipag-usap sa iyo ang Diyos. Maaring sa loob ng iyong konsensya, maaring sa pamamagitan ng salita ng Diyos na binabasa ng iyong tagapagsalita. Personally kasi nakikiusap ang Diyos o nangungusap sa atin sa pamamagitan ng sirkumstansya at sa pamamagitan ng maaring sa pagdalo doon nga sa pagtitipon o sa pagsimba, o maaaring siya ay nakikipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng pagsisermon o pagsasalita ng mga pastor. So, pag-aralan natin yan. Ano ba ang sinasabi rito? Yung pong unang punto na ating pag-aaralan, sabi rito, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Number 1 point, the obligation of fellowshipping. Sabi rito, huwag nating kaliligtaan. Ibig sabihin, ang bawat isa ay isang obligasyon na pumunta sa ating mga simbahan. Siyempre, nandun yung tinatawag na tagapagsalita. Maaaring nagkakaroon kayo ng yung tinatawag nating pagkakantahan. Iba't ibang klase kasi ng pagkakantahan ayon sa ating relihiyong kinaaaniban. Iba't ibang pamamaraan niya. Ang isa sa pinakamaganda ron, kapag ikaw ay pumunta na sa iyong place of worship, sabi dito sa number 1 point, huwag nating kaliligtaan. We have the obligation. Mayroon tayong obligasyon na dumalo sa ating pagtitipon. Okay, ano man yung ating kalagayang pang-spiritual, pagpunta mo sa church o sa inyong chapel, okay, it is your obligation to go and to listen to the sermon or to the preacher. At sa pamamagitan nun, nagkikipagniig ka sa Diyos. Nagkikipagniig siya sa Diyos. Ikaw at ang Diyos mismo. Okay. So, wag nating kaliligtaan kung tayo ay nakaanib sa isang relihiyon na yung pinaniniwalaan. Obligasyon mo yan. Okay. Katulad ng sinabi ko, sa iyong attend o pagdalo, sabihin natin yan ay Sunday, maaaring sabihin natin Saturday, o meron pa tayong mga tinatawag na midweek fellowship. Kung yan ay isinasagawa sa pamamagitan ng mga pamunuan ng relihiyon na yan, ibig sabihin, susunod ka ayon sa
pininiwalaan mong pagtuturo sa'yo. Okay. So wag nating kaliligtaan. It is our obligation. Katulad ko, syempre, sa darat bukas, meron kaming pagtitipon. Dahil ako ay kaanib o bahagi ako ng isang paniniwala. It is my obligation. Hindi natin oblige na umattend yung hindi kaanib. Kung may nag-imbita, ay di syempre ikaw ay pupunta. Pero may obligasyon ka sa sarili mong relihiyon. At doon, habang ikaw ay nakikinig, diyan yan mangungusap ang Diyos. Diyan siya mangungusap sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, sa maaring sermon. Sabihin natin yung mga nasa palibot na nakikita nyo. Yung nasa palibot, yung mga uma-attend. Ang tawag dyan ay parishioner. Bagamat ako ay hindi Katoliko, pero naiintindihan ko na dahil sa iba't ibang mga paniniwala, it is the obligation of the parishioner o mga members to attend at huwag nating kaliligtaan. At personally, dyan yan mangungusap ang Diyos sa'yo. Okay, so yan na yung number 1. Number 2. Ayon dun sa Hebrews 10:25. Sabi rito, unang sabi ko, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Yan yung number 2. Kung sa number 1, mayroon tayong tinatawag na the obligation of fellowshipping. Yung number 2, the regularity of fellowshipping. Hindi natin pag-uusapan dyan kung ikaw ay tinatawag nating panatiko. Pero bilang isang miyembro ng iyong relihiyon, dapat maging regular ka. Kasi ang pinag-uusapan natin dyan, yung bang paano siya kikilos personally sa'yo. Personally, hindi lang yung yung nagsermon o yung pare o yung sabihin natin yung ministro o di kaya yung pastor. Kasi syempre meron silang iba't ibang opinion o paniniwala ayon doon sa isang talata. But mas maganda kung personally nakikipag-usap ka sa Diyos habang ikaw ay dumadalo at yun na personal na yun. Ang ibig sabihin, pag sinabing personal, nakikipag-usap na ang Diyos sa iyo at ikaw naman ay nakikipag-usap sa Kanya. So ang ibig sabihin, para marinig mo ang sinasabi ng Diyos, dapat maging regular ka. Oo, maging regular ka. Eh di syempre matutuwa rin naman yung matutuwa rin naman ang inyong mga pastor, ang inyong mga ministro. Okay. Ang pinag-uusapan natin dyan ay yung obligasyon mo bilang membro ka ng isang relihiyon. Katulad ko, meron akong isang paniniwala. At sumunod ako ayon dun sa patakaran. Kasi yun yung paniniwala ko. So, dapat maging regular ako sa pagdalo sa pagtitipon. So, yung iba ay kapag hindi na regular, ano ang ginagawa ng ibang mga bahagi ng pamunuan? Yung tinatawag na visitation. Visitation, yung tinatawag na follow-up. Siyempre magtatanong anong nangyari. Siyempre magpapaliwanag naman yung parishioner o magpapaliwanag naman yung mga member na hindi nakadalo. Bakit? Maaring nagkasakit, maaring nagkaroon ng problema, o maaring pumunta sa ibang lugar. Siyempre minsan, hindi yan nalalaman nung pamunuan o yung pinakapastor. Yan. Kaya dahil yun namang taga-pamuno o yung mga member, o sabihin natin yung mga nakatalaga upang
yung mga dumalo ay hindi nakadalo, maaring ilang beses nang hindi nakakadalo, ipapollow up na yan para yung tinatawag nating regularity of fellowshipping ay mangyari. So ang pinag-uusapan dito ay hindi yung doktrina ha. Ang pinag-uusapan dito yung tinatawag nating pagtitipon, na kapag ikaw ay membro ng isang relihiyon o paniniwala or grupo, dapat it is your obligation to attend at dapat ikaw ay maging regular. Maging regular ka. Okay, so dapat naging bahagi na ng ating buhay, nakasanayan na natin. Yung una, obligasyon mo kasi ikaw ay miyembro ng isang relihiyon o grupo. And then, habang ikaw ay nagiging bahagi na ng relihiyon, dapat maging regular ka. Okay, so, malinaw naman po ano. So, pumunta na tayo sa number 3. Ibabalik ba aral natin yung una? Sabi rito, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Yung number 3, sabi rito, sa halip palakasin natin ang loob ng isa't isa. Ang pangatlong punto na naman, yung tinatawag na the purpose of fellowshipping. The purpose. Ano yung pinaka-purpose? Bakit ikaw ay dumadalo sa pagtitipon? Sinabi natin nung una, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, the obligation of fellowshipping. Number 2, gaya ng nakasanayan ng iba, the regularity of fellowshipping. The number 3, sa halip palakasin natin ang loob ng isa't isa, the purpose of fellowshipping. So, dapat talaga, habang ikaw ay may obligasyon, siyempre, ikaw rin naman din ay naging regular. Diyan makikita natin kung ano ba ang pinaka-purpose bakit nagtitipon. Siyempre, katulad ng sinasabi sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 2 and 4, lagi silang nagtitipon. Lagi silang pagpapalakasan ng loob sa isa't isa. Kasi ang bawat bahagi, ang isang membro, may mga pagkakataon na sila may mga problema minsan. Yan yung dahilan ka bakit hindi minsan nakakadalo, nakaka-attend. So, hindi lang sa pamamagitan ng mga sermon o mga pastor, kundi dahil ikaw ay laging nagkikipagtipon, makikita mo at malalaman mo yung purpose niyan at makikita mo bakit may mga problema yung bawat isa. Maaari sabihin na yung nagpapalakasan, ibig sabihin pag dumadalo ka, may mga malalaman ka na ang tendency mo ay palakasin natin yung iba. Minsan, sa pamamagitan ng pagdalo sa pagtitipon, minsan nagpipray tayo. Minsan, maaring na umaabot ka ng pangangailangan ng iba. Kasi minsan, yung mga membro, may mga pagkakataon na may hina ang kanilang spiritual life na buhay. Minsan, iba't iba ang kanilang mga sitwasyon sa kanilang buhay. Kung hindi ang isang member ng isang relihiyon ay hindi nakakadalo, ibig sabihin maaring may problema. Kaya siyempre, dahil may ganon, gagawin ng kanilang mga tagapamuno na i-follow up. Bahagi pa rin yan ng tinatawag na purpose. Sabihin natin, hindi ka nakadalo sa pagtitipon dahil nagkaroon ka pala ng hindi natin alam kung ano ang problema. Siyempre, yun na, magkakaroon na ng pagpapalakasan, hindi lamang sa pamamagitan ng place of worship, kundi yung mga visitation na maaabot yung iba, and then makikita mo yung mga naka-purpose. Ano ba yun? Yung katulad ng sinabi ko, pag may nagbisita, ang mangyayari,
nagpapalakasan ng bawat isa. Maaring may pangangailangan, mayroon palang may sakit, minsan may kalituhan, maaring iba may tinatawag na depression. Okay? May mga depression minsan yung mga member. O dahil dun sa pagpa-follow up, yung tinatawag nating You're the road that I take. pagpapatatagan sa isa't isa. Ayan. Muling nanonumbalik ang lakas. Kuba parang yung tinakita nating mga example na kapag yung mga gatong ay magkakahiwalay, ibig sabihin hindi sila magkakaroon ng lakas. Pero pag halimbawa yung gatong ay nagningas, nagpapalakasan, nagpapainitan. Oh. Bakit? Kasi nga magkakasama lagi sila. Siyempre makikita mo yung iba, bakit parang nagkaroon ng hindi magandang pangyayari. Yan yung pinaka-purpose. Minsan ang problema sa mga malalaking church, maaaring nagkakaroon ng pagpapalakasan sa pamamagitan ng mga sermon. Pero iba naman yung mayroon kayong mga grupo. Halimbawa sa isang kongregasyon, may mga grupo. May mga grupo na magkakasama sila. Kaya nagkakaroon tayo ng mga ministry. Kunyari yung ministry ng youth, yung ministry ng singles, nung mga kababaihan, yung mga kalalakihan. Iba't ibang mga ministry. Dahil sila ay magkakasama ayon sa kanilang grupo, nagpapalakasan, nagkakaroon ng pagpapatatagan. Okay. Yan yung pinaka-purpose. So, talagang gawin ng tagapamuno na abutin yung mga pangangailangan ng iba sa pamamagitan ng follow-up. Yan yung isa sa pinaka-purpose. Diba? Sa loob ng church, hindi yan magkakakilala sa loob. Minsan nga parang din yung tradisyon na siyempre dumadalo yung isang member dahil hindi sila magkakilala. Hindi naman sila yung parang nag-usap. Hindi, basta dumalo lang sila. Ang iba na huli, ang iba naman ay bago matapos yung pagsiservice, umaalis na sila. So, yun yung nangyayari na yun yung naging tradisyon nga na kapag dumalo ka, ibig sabihin, basta matugunan lang ang iyong pangangailangan. Diba? Yung pangangailangan ng bawat isa. Pero iba yung magkakasama talaga. Magkakagrupo. Okay. Para magkaroon ng pagpapalakasan. Ayan. So, yan po ay nagpagbibigay lang sa inyo ng mga opinion patungkol sa kahalagahan ng pagdalo sa pagtitipon. Okay. And then last but not least, okay, yung pang-apat na punto. So, ulitin ko yung una sabi rito, doon sa isang verse na yan, ang sabi doon, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba, sa halip palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. So, sabi dito, the obligation of fellowshipping, the regularity of fellowshipping, the purpose of fellowshipping, and number 4, yung nakikitang malapit ng araw ng Panginoon, the stimulus of fellowshipping. Ano bang ibig sabihin ng stimulus? Parang yung nakakanti mo yung iba. Hindi naman yung masama, kundi parang itinatouch mo, parang gumalaw siya. Yan. Ano ba ang stimulus of
the coming of Jesus Christ. Hindi, yung yung pag sinabing, pag nai-stimulate ka, yan ay dahil ang iyong pagdarating ng Panginoon ay malapit na. So, nai-stimulate ka na umattend. Yun ang ibig sabihin nun. Yung mga sinasabi ng iba na dapat daw yung parang dapat ngaya umattend ka lagi, dumalo ka lagi sa iyong pagtitipon kasi baka abutan ka na wala ka sa fellowship. Mali naman yun. Kasi meron kaya nga sinasabi na meron tayong tinatawag na Panginoon. Pag sinabing Panginoon, we talk about Jesus Christ as our Savior. Diba sinasabi sa Bible na si Jesus Christ ay namatay para sa atin. Diba? At nagkaroon ka na ng confession sa harap ng Panginoon na si Jesus ang tagapagligtas. Okay. Ibig sabihin, kino-confess mo na yan that our Savior is Jesus Christ, and I believe na sa kanyang muling pagbabalik ay makakasama ako sa kanya, sa kanyang muling pagbabalik. Ngayon syempre, maganda na nakaka-attend tayo ng fellowship dahil nai-stimulate ka yun sa kanyang muling pagbabalik. Okay. Di ba sinasabi ng iba, pag hindi ka niya dumadalo sa iyong pagtitipon, ibig sabihin baka pag dumating siya, baka hindi ka maligtas. Hindi naman yun ang pinag-uusapan dyan. Ang kaligtasan ay sa pamagitan ni Jesus Christ para sa atin. At siya ay mayroon siyang pangako sa atin. May mga pagkakataon sabihin natin na hindi ka nakakadalo sa iyong pagtitipon dahil minsan iba't ibang ating mga sitwasyon. Pero hindi nangangahulugan na kapag siya ay malapit na, parang literal, tapos hindi ka naka-attend, yung parang sinasabi natin na hindi ka makakasama sa kanya, mali. Mali yung ganon. So, ang ibig sabihin lang doon, na-establish na ang iyong paniniwala that Jesus Christ is our Savior. Okay. Nai-stimulate ka na umattend. Nai-stimulate ka na umattend dahil nga siya ay malapit na. Okay. Mabuti kung halimbawa lagi kang dumadalo sa pagtitipon. Maganda yan. Pero may mga pagkakataon na hindi ka nakakadalo at hindi naman ibig sabihin na kapag halimbawa dumating siya na wala ka sa fellowship hindi ka na maliligtas. Hindi naman. We are just being stimulated na mayroon akong tagapagligtas, and then kapag pag siya ay dumating na, ibig sabihin may kasiguruhan ako sa ganyan. Sabi sa Biblia kasi, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi na mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So ang pananampalataya ay nakapokus tayo kay Jesus Christ. Hindi yan sa pamagitan ng pagdalo sa pagtitipon, hindi yan sa pamagitan ng ating relihiyon. Yung kaligtasan ay isang personal na karanasan mo na ang bawat isa ay mayroong kang tagapagligtas. Ibig sabihin, personal mong pinaniwalaan si Jesus Christ. So kapag dumating na yung ganong sitwasyon, ibig sabihin, mayroong ka ng kasigurahan. Kasi nga, gayon na lamang ang pag-ibig ng pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kung kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. So, nakapokus tayo dun sa pananampalataya kay Jesus at yung kanyang ginawa sa cross para sa atin.
So, to your world. napaka-simple lang po yung ating pag-aaral sa oras na ito. Napaka-simple lang. Pero meron akong punto na pinag-usapan. Sabi doon, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. The obligation of fellowshipping, Life for gaya ng nakasanayan ng iba, the regularity of fellowshipping. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, the purpose of fellowshipping, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon, the stimulus of fellowshipping. So, maging bahagi nawa kayo ng bawat isa ng inyong grupo. Okay, hindi naman kasi nakapagliligtas yung inyong grupo, yung relihiyon mo at relihiyon ko. Nakikipag-usap ang Diyos personally sa iyo sa pamamagitan ng kanyang mga salita at sa pamamagitan ng mga circumstansya para makalapit ka sa Diyos personally. Kasi pagdating ng panahon, ang isang tao ay mamamatay na, hindi niya naman dadalhin ang kanyang relihiyon, ang kanyang grupo. Okay. Pagdating ng panahon na tayo ay haharap na sa Diyos, meron tayong tinatawag na judge. At yan ay sinasabi sa Biblia. Yan. Kaya nga, hindi ako humahatol kung ano ang ating relihiyon. Dumalo kayo sa inyong pagtitipon, pero dapat nakasentro ka doon sa tagapagligtas. At walang iba yan, kundi si Jesus, na ating tagapagligtas. So, yan lamang po ang ating pag-aaral at ito ay tuloy-tuloy nating gagawin sa ating YouTube channel sa pamamagitan ng pagsusubscribe. At sana sa darating pang panahon, marami rin kayong matutunan sa biyaya ng Panginoon. Ngayon ay Saturday. Siyempre sa darating na mga panahon may mga Saturday. Sana ay maging paalala sa bawat isa na Saturday kinabukasan, yan ay Sunday. So, ibig sabihin, pangkaraniwan, isang tradisyon na pagdating ng Sunday, yung mga naniniwala sa Diyos, a-attend siya sa kanilang mga grupo, pamagitan ng inyong mga tagapamuno. Sabihin, pagrespeto, obligasyon mo na dumalo ka sa pagtitipon, obligasyon mo yan. Kung ikaw ay membro ka ng Seventh-day Adventist, kung ang pagtitipon nyo ay Monday, ay di sa Monday. Sa Bible kasi, sa New Testament, hindi natin pinag-uusapan dyan kung ano yung araw. Kung ang pagtitipon nyo ay Sunday, ay di mag-ipon kayo ng Sunday. Yan ang kagandahan ng ating bansa. Meron tayong tinatawag na democratic system of government. Meron tayong tinatawag na freedom of religious expression. Freedom of speech. Yan. Ibig sabihin, dahil sa ating democratic system, nagkakaroon tayo ng pagtitipon ayon sa ating paniniwala. So, yun lang ang gusto kong iparating sa bawat isa. Nangungusap ang Diyos hindi lamang sa lugar o sa isang relihiyon. Hindi rin siya nangungusap hindi lang sa pamamagitan ng mga pastor o yung tinatawag na mga ministro o bishop. Nangungusap siya personally sa iyo. Nangungusap siya sa iyo pagdating nung isang sitwasyon na kung saan may pangangailangan siyang sabihin sa iyo. Isasabihin siya sa iyo. Ikaw naman, gagamitin din ng iyong mga sitwasyon mo sa iyong buhay, mga circumstansya, para lumapit ka naman sa Panginoon upang magkaroon ka ng tinatawag na wisdom. Ayan. And then, pagdating ng panahon na tayo ay babalik na sa Kanya, siyempre,
pag hindi pa dumating si Jesus, kasi siyempre darating pero hindi natin alam, kung halimbawa hindi siya pa dumating at ikaw ay mamamatay na, ibig sabihin haharap ka pa rin sa kanya. So marami pong salamat, sana may natutunan po kayo sa pamamagitan nitong ating Bible study. Hanggang sa susunod, ito po si Jeremiah 29:11, si Pastor Sammy. Pagpalain kayo. Pagpalain kayo araw-araw kasama ang iyong pamilya at mga mithiin sa buhay. Salamat sa Diyos. I cling to your word. I rely on your promise that you love me. When you say that you love me, I knew that it means your own life for me.